Si Yahweh ang siyang sarili mag-iingat sa mga panganib. Ika'y liligtas. Si Yahweh ang siyang sarili mag-iingat. Sa manaroon, ika'y iingatan, di ka maano kahit kailanman. Awitin po natin yung word historic to tell the nation. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinasasalamatan ka po namin sa umagang ito at nagkasama-sama kami upang magpurit magpasalamat ang bawat isa sa amin. Dakilang Diyos, salamat po sa mga araw na nagdaan sa aming mga buhay. Nilayo mo kami sa anumang uri ng kapahamangan at kay hindi na, Panginoon, bigyan mo kami ng aming mga pangailangan sa araw-araw. Kaya Panginoon, sa iyo ang pinakamataas na papuri. Ito po ang aming samot-dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sama-sama po natin tabitin yung sinasampalatayanan. Sinasampalatayanan po ang Diyos sa mga kapaligiran sa
po ay makakarinig tayo ng awit ng mga bata.
Ay po'y manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Ikaw po ang nakatutungkay, Panginoon, sa mga munting batang ito na iyas ng aming iglesia. Dalangin ko po, dakilang Diyos, sa oras na ito, ikaw po ang patuloy na mga alaga sa kanila upang hindi nila makalimutan, dakilang Diyos, ang daan patungo sa iyo. Dalangin din po namin, Panginoon, sa oras na ito ang mga magulang ng bawat isang mga batang ito na siyang patuloy na pumatnubay sa kanila. Ikaw po ang patuloy na magbigay ng kanilang mga pangailangan ng Diyos. Maglayos sa anumang uri ng kapahamakan sa mga batang ito. Sa pangalan po ng mga pangyarihang Diyos na aming Panginoon. Amen. Ay, split na hindi mga kapatid sa nasa mga sulat ng Apostol Juan, panatang 3 hanggang 17. Si Jesus at si Nicodemo. May isang pariseo na nagngangalang Nicodemo na pinuno ng mga Hudyo. Sa gabi, pumunta siya kay Jesus at sinabi, Rabbi o Rabbi, nalalaman po namin kayo'y isang tagapagtulong mula sa Diyos sapagkat walang makagagawa ng mga himalang ginagawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos. Sumagot si Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito. Maliban ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Paano may papanganak pang muli ang isang taong matanda na? Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling ipanganak? Tanong ni Nicodemo. Sagot naman ni Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito. Maliban ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang taong ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo. Kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ito nais at naririnig mo ang ugong na nito. Ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggagaling at kung saan pupunta. Ganoon din ang bawat ipinanganak sa Espiritu. Paano po mangyayari yun? Tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, Guro ka pa naman sa Israel. Hindi mo naunawaan ang mga bagay na ito. Pakatandaan mo ang sinasabi namin ay nalalaman namin at ang pinapatotohanan namin ay nasaksihan namin. Subalit hindi ninyo tinatanggap ang aming patotoo. Kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang mga sinasabi ko tungkol sa mga bagay dito sa mundo, paano pa ninyo mapapaniwalaan ang sasabihin ko tungkol sa mga bagay doon sa langit? Wala pang sino mang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangan itaas ang anak ng tao upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang isa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon
ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Amen. Panginoon, muli po nagpapasalamat kami sa mga kaloob na aming binigay at magkaloob sa iyo. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga kamay. Patuloy na nagbibigay ng pagsalamat at ikaw ang siyang nagbibigay sa bawat sa amin. Kasama din namin sa pangalan ni Jesus.
Purihin ang pasalamatan ng Panginoon sa mensahe sa pamagitan ng awit sa ng mga bata at din sa mensahe sa pamagitan ng awit ng ating koro. Tama ba ko? Bow the knee. Bow the knee. Ang mensahe ay nag-invite po sa atin na patuloy na humbaba sa harapan ng Panginoon at sa buhay ng bawat isa upang patuloy natin maranasan yung kanyang pagkilos ngayong umaga dahil ang kababaan ay napakagandang pinto para mas maging maliwanag at maayos po ang mga bagay na gustong pumasok sa ating mga buhay. Amen. So, nililag yung capacity para makinig at para makaintindi, kundi yung humility ng puso ay napaka-importante para po patuloy nating maramdaman at maranasan ngayong umaga kung ano yung message ng Panginoon sa buong ng bawat isa sa atin. Uli po, binabati ko kayo ng isang magandang umaga. Good morning po sa mga lahat. Sama ko po si Kuya Naki at ang aming pong bayaw, si Patrick. Salamat sa Panginoon. Yan. Salamat po sa Panginoon. Salamat po para dito. Salamat po sa Panginoon na muli tayo ay nakakasama. Bago po yung church conference mamaya, nandito tayo sa banal na gawain ng pagtitipon kung saan ay inaalala natin ang ginawa ng Panginoon sa ating mga buhay. At narito tayo sa sandali kung saan, dahil nasa pangalawang linggo tayo ng Lent, first Sunday ng March, exactly, first day of the month of March, pero nasa pangalawang linggo ng March, ng Lente, Lenten season, kung saan pumapasok tayo sa tinatawag na mahabang panahon. 40 days ay sumisimbolo, o yung bilang na 4 na po, ay sumisimbolo po sa mahaba at matagal. Nakaramihan ayaw ayaw natin ng matagal at mahabang paghihintay. But whether we like it or not, papasukin po natin ang yugto na ito sa ating mga buhay bilang mananampalataya upang patuloy na mag-contemplate ng ating mga sarili, mag-reflect sa ating mga sarili sa harapan ng Panginoon. Tingnan natin kung ano ang kanyang ginawa at tingnan po natin kung sino tayo sa harapan ng Panginoon sa mga panahon ito. Mahaba yung season, mahaba yung araw. Kaya hayaan po natin na yung ibinigay na pagkakataon sa atin, hindi lang limited sa lugarin ito at sa pagkakataon ito, kundi the whole Lent season, i-allow natin ang Panginoon na patuloy natin makita pa at makilala kung sino siya. At ganoon din naman ay magkaroon tayo ng honest na evaluation kung sino yung ating mga sarili. Sapagkat sa ganung paraan lang, tayo patuloy na makakalakad bilang mga alagad ng Panginoon sa Kristo. Tayo po ay sandaling manalangin. Dakilang Diyos, kami po ay sama-samang nagtataas ng aming papuri at pasasalamat sa umagang ito na kay ganda. Sa isang malinis, maayos, at magandang bahay sa Panginoon. Sanctuary. Ay pinagkatiwala mo sa amin upang dito namin ganapin ang sama-sama ang pagpupuri at pasasalamat sa iyo. Dito kami patuloy na mahubo. Kaya hayaan mo po kung paano na-steer yung aming faith sa aming mga pag-awit sa iyo. Tuloy mo pong tulungan ang bawat isa na ma-set yung aming pandinig at yung aming paningin sa iyo upang sa pamagitan ng aming mga mensahe. Hindi lamang kami mapagpala, kundi patuloy namin maranasan ang biyaya ng
pagpili at pagtugon, Panginoon, sa pagtawag mo sa amin, hindi lang sa araw na ito, kundi sa buong buhay namin ang pagsunod sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga minamahal na kapatid, ang atin pong lectionary para sa ikalawang linggo ng Lent or Semana Santa, Quaresma, ay very popular po sa atin. Alam natin yung story na saan binasa po kanina ni Pastor ang encounter ni Nicodemus ng ating Panginoon sa Kristo. Actually, lagi natin sinasabi yung merong mga panahon ng buhay natin na na-encounter natin ng Panginoon. Yung salitang kapanganakang muli ay yan po yung pinakakilalang pahayag sa Kristiyanong pananampalataya. Kaya lang, madalas po na yung kapanganakang muli o yung salitang born again ay madalas na uuwi sa isang label or titulo. Sa isang karanasan na minsan nangyari o yung tinatawag nating born again experience. Na parang minsan nangyari sa akin, kaya na born again ako. Nagkaroon ng isang karanasan na kaya naranasan ko yung tinatawag na born again. O isang paniniwalang pinanghahawakan. Yung binabanggit niya at ayaw nababasa ng bibig niya. Yung isang grupo kung saan ang tawag sa iyo ay kaanib ka ng ganung paniniwala o ikaw ay isang born again or religion. So parang sa isang religion, tinatawag kang born again na yan. Actually, mas madaling maintindihan ng iba kung minsan, di ba, pag sinabing parang mas common nga yung born again or siguro yung Kristiyano. Born again yan. Pag sinabing born again, parang mas naiintindihan na nila kung ano ang ibig mong sabihin at kung sino ka. Pero kung titignan po natin sa encounter ng Panginoong Jesucristo at ni Nicodemo, napakalinaw na ang kapanganakang muli ay hindi simpleng pangyayari katulad ng naiintindihan ng marami. Kundi ito po ay isang radikal na pagbabago na nagaganap sa buhay ng isang tao, kung saan ang kanyang tinatawag na pananaw, ang kanyang puso, at ang mga bagay na umiiral sa kanya, o ibig sabihin yung mga practices, ay nabago o napalitan. Na nilipat, iniba, from sa kaisipan, sa kalooban, at sa kanyang mga gawa araw-araw. Sino ba si Nicodemus? Ilan naman natin, bukod kay Pastor Nicodemus na kay Lord na. Kilala niyo ba si Nicodemus? Sino ba ang gusto magpangalan? Meron dito Nicodemus. Parang konti ang pangalan ni Nicodemus, no? Pero alam niyo ba na si Nicodemus ay isang taong may alam. Siya po ay isang guro ng kautusan. Siya ay merong reputasyon at merong magandang katayuan sa buhay. Kaya siguro maganda yung description na binabanggit po ni Juan kung sino ang taong ito. At pag sinabi natin gano'n, parang na-associate natin sa isang taong hindi basta-basta. Siguro yung term natin. Hindi po siya ganoong basta lamang. Pagdating po sa kalagayan, katayuan, kaalaman, package, nasa kanya. At mukhang walang ganun sa atin na package. Pero despite ng ganoong kakayahan, kaalaman, at katayuan sa buhay, nakipagtagpo siya sa Panginoon. Intentional yung ginawa niyang pakipagtagpo. At yun ay ginawa niya isang gabi. Ayon sa mga scholar, ang gabi ay tumutukoy hindi lamang sa oras, kundi ang gabi ay tumutukoy din sa kalagayan ng kanyang kalooban. Kung saan, maaaring maraming mga tanong, maraming mga agam-agam, iba pagkagabi, maraming uncertainties. Ibig sabihin, hindi mo kasi nakikita kung ano ang nangyayari, kaya mas merong pag-ingat, merong mga bagay na hindi mo naiintindihan. So yung
gabi o panahon ng pakikipagtagpo ni Nicodemus kay Jesus ay kondisyon din ng kanyang puso. O maaaring may mga bagay na parang hindi maipaliwanag ng mga relihiyosong sistema na kanyang ginagawa. Alam niyo po, nung inaaral ko to, even though ito ay familiar po sa atin, nakita ko na hindi malaro yung kalagayan ni Nicodemus sa atin. Maaaring hindi nga katulad niya yung status ng buhay. Pero siguro, maaaring tayo ay naroon din sa ganong kalagayan, especially sa time po ngayon na marami po tayong mga tanong, agam-agam, ang daming nangyayari. And even yung ating mga practices, yung ating nakasanayan bilang mga mananampalataya, ay parang merong mga tanong. Aware po ba tayo na maraming mga usapin po ngayon na nagiging dahilan ng hindi pagkakasundo ng marami? Na kahit yung mga bagay na dati namang ginagawa at paniniwalang matagal nang pinanghahawakan, eh parang hindi na naging sapat. Kaya si Nicodemus, at sa tingin ko tayo rin, ay magandang maging dahilan iyon kung bakit tayo nakikipagtagpo sa Panginoon. Para i-address yung ating mga tanong, yung ating mga uncertainty sa buhay, and even yung ating mga ginagawa sa kasalukuyan, na kung ang mga bagay ba na ito ay talagang yun yung nais at yun yung hinihingi ng Panginoon sa atin bilang mga tagasunod o mananampalataya. At ang tugon ng Panginoon doon sa pakikipagtagpo ni Nicodemus, siguro naririnig na itong si Jesus. Sabi po niya doon sa verse 3, at doon po ako magpo-focus sa umagang ito. Sumagot si Jesus, tandaan mo, sinasabi ko ito, maliban ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahagi ng Diyos. Yun yung sagot ng Panginoon. Parang sabi natin, nagpakaano naman, no? Kailangan ipanganak. Naiintindihan ko na yun. Pero pansinin po natin yung binanggit ng Panginoon Jesucristo. Ang concern o usapin pong ito ay hindi lamang tungkol sa pagpasok sa kaharian, kundi ito ay tumutukoy sa kakayahang makita kung ano ang kaharian at ang paghaharing ginagawa ng Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, ang Diyos ay narito at ang paghahari ng Panginoon ay narito, subalit ang kakayahang makita yung binabanggit na kaharian at paghahari ng Panginoong Jesucristo ay hindi posibleng makita ng mga taong hindi binago ang kanyang paningin. Napakarami na ang concern lang paano makapasok doon sa kaharian. But the capacity para makita nasaan ba? Kaya alam niyo ba na napaka-sentro ng turo ng Panginoong Jesucristo kung ano ang kaharian, kung nasaan ang kaharian, at kung paano makakapasok sa kaharian, pero dapat na magkaroon tayo ng kakayahang makita ang Diyos, ang kanyang paghahari at ang kahariang tinatayo ng Panginoon. Sapagkat nang tanungin po siya ni Nicodemus, ang practice po ng mga escriba, ang kaharian na kanilang tinatanaw ay after death. Pero gusto ipakita ng Panginoon ngayon. At hindi impossible na mangyari. Kasi baka tingin din natin ngayon na ang langit, ang buhay na makasama ang Diyos ay manggaganap lamang kapag ikaw ay namatay na. Pero sabi ng Panginoon, yung paghahari ng Diyos ay ngayon. At yun ay posible kung maipapanganak ka muli. Dahil yun lang ang paraan para makita mo ang paghahari ng Diyos. So paano nga po ba natin makikita at malalaman na tayo ay naipanganak ng muli? Na hindi lang natin sinasabi na tayo ay born again dahil sa karanasan o sa ating grupong inaaniban, kundi sa tinutukoy ng ating Panginoong Jesucristo. Una, anong ibig sabihin ng kapanganakan o bagong kapanganakan? O kapanganakang muli. Ang bagong kapanganakan ay bagong pananaw. Ulitin ko po. Pag sinabi natin kapanganakang muli,
pumapasok sa isang tao yung bagong pananaw. Ang ipinanganak na muli ay pagpasok ng sino man sa isip at puso ng ating Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin, tinitignan mo ang iyong sarili na lumagay doon sa puso at isipan, sa puso at paningin ng Panginoong Hesukristo. Inilalagay mo ang iyong kakayahan na tumingin at dumamdam doon sa paningin at pagdamdam ng Panginoong Hesukristo. Yun ang ibig sabihin ng bagong pananaw. Na of course, hindi po yun ganoon kadali at hindi yun ganoon agad-agad na makaperfect po natin. Sapagkat kung minsan, kapag naisip natin na tayo ay Kristiyano, na parang ang akala natin ay nakagawa na natin kung ano yung tama. Yung binabanggit natin na iniisip mo na mas mabuti ka na kaysa sa iba, na mas banal ka na sa iba. Tandaan po natin, ang sinasabing kapanganakan muli o bagong pagkapanganak o bagong kapanganakan ay tumutukoy sa kakayahan po nating makita ang nakikita ng Panginoong Jesucristo. Si Jesus po ay tumingin sa babaeng nahuli niyang nangangalunan. Subalit sa halip na hatulan, binigyan niya ng pagkakataon ang babae. Tumingin ang Panginoong Hesukristo sa mga maniningil ng buwis at sa mga taong makasalanan. Kaya nga siya laging may kwento kasi nakakasama po siya. Pero sa halip na nakita ng Panginoong Hesukristo na ang mga taong ito ay makasalanan, ang nakita niya ay pagkakataon para sila ay magbago. Nang tumingin ang Panginoong Hesukristo sa krus, hindi tinignan ng Panginoong Hesukristo ang krus bilang kaparusahan at kahihiyan. Sa halip nakita ng Panginoong Hesukristo ang krus bilang katubusan ng maraming tao sa kanilang kasalanan. Ibig sabihin, kapag ang ating paningin ay katulad ng sa Panginoong Hesukristo, nababago po yung kakayahan nating humusga. Nababago yung kakayahan natin na makita ang mga bagay na nasa ating paligid. Mga kapatid, kapag tayo po ay hindi nagbago ng ating pananaw, madali po tayong umatol. Makikita natin ang mga pagkukulang kaysa doon sa mga posibilidad. Makikita natin ang mga pagkakamali kaysa sa mga sugat. O makikita natin ang mga pagkakamali bago yung sugat. Nakikita natin ang problema bago ang biyaya. Kaya ang tanong, paano po tayo tumitingin sa iba? Paano tayo tumitingin sa ating sarili? Paano niyo ba ako tinitingnan? Paano niyo ba tinitingnan si pastor? Paano ba natin tinitingnan yung church? Paano ba natin tinitingnan yung family natin? Yung trabaho natin? Paano natin tinitingnan ng mga tao na nariyan po sa labas? Katulad ba ang paraan ng pagtingin ng Panginoong Jesucristo? Paano tayo tumitingin sa mga tao? Binanggit natin kanina na sinasabi nilang mahirap mahalin. Mga kapatid, ang bagong kapanganakan ay pagbabago mula sa mata patungo sa mga mata ng kahabagan. So kung tayo ay ipinanganak na muli, meron tayong paningin katulad ng pagtingin ng Panginoon sa Kristo. Pangalawa, ang bagong kapanganakan ay proseso ng pagwasak at pagbuo. Pag sinabi natin tayo ay ipinanganak na muli, dinadaanan natin patuloy yung proseso ng winawasak at binabago. Gusto niyo ba yun? Parang ayaw natin ng gano'n, no? Ayun na naman, Eka, wawasakin na naman, tas bubuuin, wawasakin ba, tas bubuuin. Ano yung ibig sabihin po noon? Ang totoo, pag sinabi po natin kapanganakan o ipanganganak na kapanganakan na usapin, ito yung literal na panganganak, hindi madali. Meron bang madaling panganganak? Kahit pa CS yan, sabihin natin, walang madaling panganganak o kapanganakan. Walang madali. Lahat yan masakit, mahirap, may kirot. Ayun, nasa kabilang hukay daw ang paa.
Pero para kung maranasan natin ang bagong espiritu, kailangan natin mawasan, kailangan natin mamatay. Sabihin natin, ayaw kong mamatay. Pero para kung maranasan natin yung sinasabing kapanganakang muli, kailangan natin mamatay. Kailangan pong mamatay ang ating kapalaluan o kataasan. Kailangan mawala sa atin yung tinatawag nating control sa mga bagay-bagay. Alam niyo kaya hindi po tayo ganoon kalaya na nakakakilos dahil lagi natin iniisip, kontrolado natin. Gusto natin ayon sa ating control, ayon sa ating iniisip na resulta ang mangyayari. Kailangan natin magkaroon ng kamatayan, maging sa mga maling paniniwala. May mga panahon, last Sunday, nasa panahon tayo ng wilderness. Doon nagsimula itong Lent of Quaresma. Kung saan, may mga pagkakataon na doon tayo sa panahon tinatawag natin ilang. Tahimik, tuyot, parang walang katiyakan. Siba may gusto nun. Pero totoo, dumadaan tayo sa gano'n. Yung parang ayaw mo ng gano'n. Na mukhang hindi maganda yung nangyayari. Puro mga problema. Ang daming mga nagaganap sa buhay mo na parang napakabigat na. Pero tandaan natin, katulad ng nakaraang linggo na pinaalala sa atin. Bagamat tayo nahandon sa ganong kalagayan, hindi po nangangahulugan na ang Diyos, nakawalan din ito ng Diyos, hindi ang Diyos ay kasama natin. Ito ang mga panahon na at pagkakataon hinuhubog ng Diyos ang ating mga buhay. Ibig sabihin, kung dumadaan tayo sa pagkawasa, sinisira, dinadaan natin yung ganun mga panahon ng buhay, huwag tayong mag-alala. Sapagkat nandoon ang Panginoon at ang Panginoon ay patuloy po tayong binubuo. Amen? Kapag hindi ka po nasira, hindi ka bubuin. Ibuo ka na. Kaya pag umaharap tayo sa Panginoon, alam po natin ang banal na Espiritu na buksan ang ating isipan, hayaan natin ang banal na Espiritu na pagkulang talaga yung ating puso. Dahil pag inisip natin, okay na tayo, buo na tayo, ayos na tayo, wala na kung gagawin sa atin. Pero inyong kailangan po natin maranasan na ang mga lumang paniniwala ay masagin po natin na nagbibigay sa atin ng maling security, kailangan po mabasag. Ano ba yung mga lumang paniniwala? Marami po tayo yan. Especially, ako po talagang laking church, anak ng magulang ng Methodista. Pero, sometimes, meron tayong mga paniniwala na doon natin dinidepende yung ating security. Pero sa totoo lang, wala po yan doon sa ating mga iniisip na mga practices, kundi ang security ng buhay na meron tayo ay nasa Panginoon lamang. Amen? Amen. Huwag natin isipin, huwag tayong matakot na yung security ng buhay, ng pagiging mananampalataya ko ay nandun sa mga bagay na ginagawa ko. Sapagkat lahat ng yan, wala po doon, kundi nasa ating Panginoon. Hindi sa tao, hindi sa ating ginagawa, kundi nasa ating Panginoon. Yung mga limitasyon na nilalagay po natin sa ating sarili at saka sa iba, kailangan po natin subukan. Kailangan natin alisin. Yun yung mga pagkakataon na hindi pa mang ginagawa. Lagi mo na iniisip, hindi mo kaya. Lagi mo na iniisip, hindi kaya ng iba. Wala mong kapanganakang muli kapag ganoon yung ating thinking. Na lagi mong iniisip na hindi mo magagawa ang isang bagay dahil meron kang kakulangan o limitasyon. Kapag ganun yung mindset po natin, lagi, whether sa paghayo, sa mga programa, sa pagpaplano, hindi ka pa man nagsisimula, hindi ka nagagawa. Pero pag binago po natin yung ating pagtanaw, kahit na noong nakaraan, maaaring hindi ganoon ang nangyari, pero umulit at susubo ka pa rin dahil
alam mo ang iyong pananampalataya ay hindi base doon sa mga naging resulta ng iyong ginawa, kundi nakabase sa ating Panginoon. Amen? Kaya alisin po natin yung pag-set ng limit. Kapag meron tayong pinag-isipan, mamaya, mag-charge conference tayo, huwag natin hayaan na nalilimit po tayo. Kasi nalilimit natin yung ating sarili. Nililimit natin yung kakayahan ng iba. Ay, hindi po natin pwedeng gawin ito. Kasi po, ganito, at ganyan, at ganoon. Kailangan natin alisin yan sa ating mga isip. Si Abraham, sa bahagi ng ating lectionary, na may pagsunod, kahit hindi niya alam kung ano ang kanyang pupuntahan. Tinuring matuwid, o tinuring ganap sa kanyang pagsunod sa Panginoon. Kasi kahit hindi niya alam, sumunod po siya sa pinagagawaan ng Diyos. Hindi ba yun yung kailangan natin makita na kahulugan ng kapanganakan muli? Yung kakayahan at magtiwala kahit hindi natin alam o kahit na ang mga nangyari nung nakaraan ay iniisip na posibleng mangyari, magpapatuloy pa rin tayo sapagkat hindi natin hawak kung ano ang mangyayari, kundi hawak ito ng ating Panginoon. Yung limitation po natin, lahat po tayo meron yan. Pero tanggalin na natin yung ganong pag-iisip. Whether yung mga leaders po natin, yung ating mga manggagawa kami, na mga manggagawa at lingkod ng Panginoon, ialis natin yung ganong kaisipan na sila ay mayroong kakulangan. Sa halip, tingnan po natin palagi ang magagawa ng Diyos. Dinadaanan natin yung mga struggles. Pinahihintulutan ng Diyos ang lahat po ng yan, hindi para saktan tayo, kundi para paluwagin po yung ating mga puso. Upang sa gayon magkaroon ng espasyo na ang Diyos ay kumilos ulit sa ating mga buhay sa panibagong pagkakataon. Hindi po ba sa maraming pagkakataon naranasan natin kapag tayo nasaktan? Doon natin nakikita ulit kung gaano kasaya at kasarap yung mga bagong gagawin ng Panginoon. Pero pag pare-parehas, ayaw mo, sarado ka, doon sa mga bagay na po pwede mangyari sa iyo, hindi mo po nabibigyan ng pagkakataon, ng space ang Lord na ipakita yung mas marami pang mga bagay na gusto niyang gawin sa buhay mo, maging sa buhay ng iglesia. Mga kapatid, tandaan po natin, ang bagong kapanganakan ay hindi po pagdadagdag ng relihiyosong gawain. Hindi natin sinasabi na kapag born again na po tayo, na kay Kristo na tayo, nag-a-add tayo ng mga sinasabi natin na mga kailangan gawin para tayo ay makilalang Kristiyano. Sa halip, pag sinabi natin tayo ay pinanganak ng muli, ito ay pag-alis ng mga bagay na humahadlang sa tunay nating buhay para mas makita natin yung disenyo ng Diyos na buhay. Halaan niya sa atin. Hindi pagdadagdag lang ng mga gawain. Ay tulutan po natin ng Panginoon na alisin niya ang lahat ng mga bagay na humahadlang sa atin para maranasan po natin ang tunay na buhay. Amen? Amen? Kahit po gawin natin lahat, kahit tumira po tayo sa church at gawin natin ang lahat ng mga gawain, kung hindi po natin i-allow ang Panginoon na alisin yung mga nakakahadlang po sa atin para hindi maranasan yung kanyang mga pagkilos. Hindi natin mararanasan ang tinatawag na kapanganakan muli. Pangatlo, ang bagong kapanganakan ay paglaya. Kapatid, ang hamon na ipanganak na muli ay hindi po paanyaya sa isang exclusive na group. Pag sinabi mo, kailangan mo maging born again, dapat maging part ka ng isang exclusive group. Hindi po ito tungkol sa pagiging kami, laban o compare sa iba. Kapag sinabi mo ng born again kayo, compare doon sa iba, hindi ganyan yung aming mga ginagawa, hindi ganyan yung aming mga kinikilos. Sa halip, kapag katunay po na naranasan mo yung kapanganakan ng muli, lalong lumalawak ang iyong puso, lalong kang nagiging inclusive. Amen? Hindi mo sinasabi, lahat lang na magkakamukha, lahat ng mga ganito ang ginagawa, yun yung magkakasama. The more na makita po natin na mas nagiging inclusive, mas nagiging open tayo. Bukas ka sa buhay ng iba. Amen po ba? Kaya paano niyo po tinitingnan yung iba? Iba ba sa inyo?
tinitignan yung iba? Hindi ba tayo magkapareho? Pag sinabi tayo ay tunay na ipinanganak sa Panginoon, hindi natin tinitignan at tayo ay iba sa iba. Sapagat sila at tayo, pare-parehas na minamahal ng Diyos. Kapag nakita natin, naranasan natin ang kapanganakan ni muli, magkakaroon po ng tunay na paglaya. Sa halip na isipin natin na kapag ikaw ay naging Kristiyano o born again, parang nagiging mas mahirap. No, yun mo po maranasan ang tunay na paglaya. Kapag nakita mo tulad ni Kristo ang isang bagay, ang isang tao, mas nagiging sensitibo ka sa iba. Kaysa po, mas nagiging sensitibo ka sa sugat ng iba. Hindi yung panlabas ang nakikita mo, yung kanyang mga kamalian, kundi ang nakikita mo yung kanyang mga pinagdadaanan. Amen po ba? Kapag associated ka natin sa paraan ng Panginoon, iba talaga yung magiging paraan ng pagtingin natin sa iba. Hindi lang ikaw yung may malaya. Nakikita mo yung iba na pwede rin na makalaya sa kanilang kalagayan. Mas makikilala mo o nakikilala mo ang maliliit na uusbong ng mga pag-asa. Ibig sabihin, kapag pinanganak kang muli, lagi mo nakikita yung mga opportunities. Lagi mo nakikita yung mga possible solutions. Lagi mo nakikita yung hope. Kahit na napakahirap ng kalagayan, ganoon ang Panginoong Jesucristo at ganoon ang ibig sabihin na maipanganak na muli. Nakikita po natin ang sagot, hindi ang problema. Nakikita natin ang mga pagkakataon, hindi ang mga kawalan o pagkukulang. Mas handa po tayong mag-anyaya kaysa magtaguy. Amen po. Ngayong panahon ito, grabe po yung usapin. Napakadali ng taong humusga. Nagsaset siya ng boundary, naglalagay po siya ng hanggahan kung saan siya dahil akala niya ay siya lamang yung nararapat para doon. Para bang yung paniniwala natin na yung mga pastor lang andito. Nung araw ganun, di ba? Hindi mo pwede umakyat dito yung iba. Hindi mo pwede basta magsalita dito yung mga hindi naman po pwede. Pero hindi na ganoon ngayon. Hindi na natin, pinalitan na natin yung gano'n nating paniniwala sapagkat maliwanag sa atin na yung ginagamit ng Panginoon ay hindi limitado. Kaya katunayan, hindi dalawa dahil sa ating pagdudulungan. Nakikita po natin na ang church ay welcoming church. Amen? Pati pong iisipin yung mga bagay na may usapin ngayon. Naapektuhan ako. Siguro si Nicodemus, ganun din ang panahon yun. Maraming usapin. Kaya parang yung church, bukod sa nakalagay na salamin po ito, pwede po natin siguro ilagay ng simbahan ito ay bukas para sa lahat. Sa pagpasok ko kanina nakalagay salamin po ito, siguro parang hindi mamangga. Ilagay din po natin, welcome sa lahat ng simbahan ito. Pinipigyan natin ng pagkakataon, kakaroon tayo ng kakayahan na maghintay para iproseso po ng Diyos ang iba. Mga kapatid, alam niyo po yun, hindi tayo pare-parehas. Meron mga tao na mabilis mabago. Meron mga tao na mabilis bumait. Pero minsan nakakainip. Kapag yung iba at tagal-tagal na sa church, halimbawa, o kaya pagka sa family, parang siya na lang yung ayaw umayaw, siya na lang yung ayaw sumama. Pero kapag ikaw ipinanganak na muli, mararanasan mo yung katulad ng ginagawa ng Panginoong Jesucristo na patience. Na i-process yung isang tao kung paano ka pinrosesong mabuhay ng Panginoon. Amen? Hindi po talaga pare-parehas dito ng kabanalan. Marami po sa atin na meron pa rin kahinaan at nagagawa pa rin Panginoon. Dahil yung sanctification, pinoproseso tayo ng Diyos. At kailangan natin patuloy na magtiwala at patuloy po natin na maging pagtiwalaan ng lahat ay patuloy na inabago ng ating Panginoon. Mga kapatid, nawa makita natin na ang panganakang muli ay nangyayari at ito ay nasa karanasan ng paglaya. Sa huli,
ang kapanganakang muli ay isang araw-araw na kapanganakan. Pag sinabi natin tayo ay pinanganak na muli, hindi po siya isang ala-ala lang ng nakaraan. Experience ko yon nung nagsimula ako bilang mananampalatayang Metodista. Sa halip, tignan po natin ang kapanganakang muli ay araw-araw na pagpili. Dahil kailangan nating araw-araw na pumili. Titingin ba tayo sa mata ng takot o sa mata ng pananampalataya? Hahatol ba tayo agad o maghihintay at makikinig? Kakapit ba tayo sa mga lumang katiyakan o magtitiwala tayo sa mga bagong ginagawa ng Diyos? Lahat ng ito, pinipili po natin araw-araw sa ating mga buhay. Amen? Mga kapatid at mga magulang, ang mundo po, hindi yan nagbabago dahil maraming argumento. Ang mundo ay nagbabago kapag may mga taong handang tumingin. Katulad ng pagtingin ng Panginoong Jesucristo. Ngayong Kwaresma, hayaan po nating i-allow natin ang banal na Espiritu na makaramdam po tayo ng, lagi ko na tatandaan yung term ni Pastor Henry, kabigatan ng kalooban. Kasi gusto natin lagi pumayapa. Magkaroon ng kabigatan ng kalooban, hindi para sa sarili, kundi para sa iba. Hayaan po natin na mabasag po yung ating mga narrow na pananaw sa buhay. Yung ganoon lang, hindi ko pwedeng merong ibang kaisipan, hindi ko pwedeng merong ibang gagawin. Hayaan po natin ang Panginoon na ipakita yung iba't iba pang mga paraan at possibility na pwede natin gawin at pwedeng gawin ng ating iglesia. Amen? Hayaan po natin palugin ng Panginoon ang ating mga puso kung paano gusto natin patuloy na palugin yung space dito sa church. I-allow muna natin na ang Panginoon patuloy na i-expand ang ating mga puso. Ito, ang hirap kasi ng parang sarado na, sapat na, okay na, kaya hindi mo po nagagawa makita ang marami pang mga possibility na nangyari sa iyo at sa iba. Lagi natin bigyan ng space. Hayaan natin ang Panginoon lagi mag-ilaan ng space para maging sensitive po tayo. Lagi natin naririnig, lagi natin nakikita at maramdaman natin ang totoong pangangailangan. Hindi lang ng sarili, kundi ng mga tao sa ating paligid. Sapagkat ang ipinanganak na muli, ang tunay na ipinanganak na muli, ay hindi lang nagsasabing ako ay ligtas, kundi namumuhay sa paraang nagpapakita ng bagong paningin, bagong puso, at bagong pag-ibig para sa iba. Sa bagong pag-ibig na yun, doon po natin matatagpuan ang tunay na kalayaan na hinanap ni Nicodemus at hinahanap natin ngayon. Ang tunay na kapayapaan na hinahanap natin sa panahon ito na walang katiyakan at sa panahon napakatindi ng kamuluhan. Kailangan po natin maipanganak ng muli. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Ito po ay sa ating sakramento. Tawag po ako ng dalawang opisyalis natin. Tawag live natin. Council Chair. Sa live po. Sige po. Natin sa ating big screen dito sa harap. Sa mga responsive reading natin. Taas ninyo ang inyong mga puso. Tayo ay magpasalamat sa Panginoon. Unahin na marapat, matuwid at aming katungkulan na sa lahat ng oras at sa lahat ng dako. Kami ay papagpasalamat sa iyo. O Panginoon, banal na Ama,
makapangyarihan sa lahat, Diyos na walang hanggan. Ay lang. Amen. Sige po. Narito na tayo ngayon sa ating harapan ngayon ang tulang na ito kung saan ang ating banal na sakramento, ang ating paghati-hatian, pagsalusaluhan. Tawagin natin yung mga bata, naka-ready po simula sa mga bata. Nandiyan na po ba sila, mga bata? Pakitawag po. Yes. Sapagkat mayroong isang tinapay na lumabas at buhat sa langit, tayo marami ay isang katawan lamang, sapagkat nakikibahagi tayong lahat sa iisang tinapay. Isang pakikibahagi sa katawan ni Kristo ang tinapay na ating pinagpapasalamat. Isang pakikibahagi sa dugo ni Kristo. Ito'y nangangahulugan ng isang paglilinis at isang bagong buhay para sa lahat na tinanggap natin kay Jesus. Ito ang sarong na pinagpapasalamat natin. Mga minamahal, sa pagsilang ni Jesus, nagliwanag ang ating buhay. Sa kanyang kamatayan, tayo ay nagkaroon ng bagong buhay. Sa kanyang muling pagkabuhay, tayo ay nagtagumpay. Atin ngayong saysayin ang ating pananampalataya kay Jesus Cristo. Si Kristo ay si Kristo ay buhay. Si Kristo ay buhay. Ang ating mensahe na narinig at umiatid sa atin tungkol sa kapanganakan muli. Ang bagong kapanganakan ay simula ng bagong buhay. Ibig sabihin, born again, born from above, unfed, born from above. Kailangan natin ipanganak sa kaharian, sa itaas, higit sa kapanganakan pisikal. Sapagkat sabi natin, speaker na tayo ay pinanganak mula sa itaas, sa kaharian ng Diyos. May bagong direksyon, may bagong puso, malinaw ang mga mata sa kanyang pananaw. Hindi nalilimitahan yung kanyang gustong sabihin, gustong gawin. Sapagkat siya ay pinanganak sa itaas. Ipinanganak sa kaharian ng Diyos. Kagaman, hindi ito sa instant perfection, hindi ito self-improvement, kundi ito'y kapanganakan sa puso na may pagbabagong buhay, panibagong direksyon. Bagamat karamihan sa mga Kristiyano ay matagal ng Kristiyano pero walang kapayapaan, aktibo sa iglesia, sa gawain ng iglesia, pero wala pa rin katiyakan. May mga titulo pero walang tunay na pagbabago. Tulad ni Nicodemo, napakataas ng kanyang titulo. Pero nating narinig, naroon ay pinatawag ng convenient grace. Ang biyaya ng Diyos ay nauna na sa atin. Nauna na kay Nicodemos. Kaya meron siyang curiosity. Meron siyang pagtatanong. Doon pala kumikilos ang sa kanya. Ama yung ating narinig sa ating supintindihan. Na hindi dahil tayo mga relihiyos, pero kung tayo walang relasyon, wala din po ang aktibo tayo pero walang katiyakan. Meron pa rin gabi sa buhay natin. Tulad ng paglapit ni Nicodemo. Meron pa rin siyang gabi sa buhay niya. Marami siyang katanungan na hindi kayang sagutin ng 71 elders ng Sanhedrin. Pero si Jesus lamang ang nakasagot. Sapagkat hindi pisikal na kapanganakan, kundi kapanganakan sa puso.
ang gusto niya marinig ng sabi. Marahil nais natin ang magkaroon ng mahal at kapatid, bayan panganak tayo sa itaas, sa puso. Sabi nga ni John Wesley in 1735, 17th century, I went to America to convert the Indians, but oh, who shall convert me? Gusto natin mag-mission, gusto natin kumayo, gusto natin magligtas ng ibang tao, pero baka tayo mismo ay walang kahiyakan sa kaligtasan. Napaka-imposibleng pumayo at mag-disipulo. Kailangan ko sigurado tayo ay may katiyakan na at tayo pinanganak sa itaas upang walang talang tinanuman para tayo pumayo upang maging inklusibong iglesia tulad ng ating narinig sa Kristo. Sagisan nito ng sakramento, mayo tayong paglahay ang panibagong puso ng paglilingkod para sa amin. Magandang mga seniors, PWDs, everyday kung pinapasin tayo mga bagong bisita, panauhin, kasama natin, pag-assist po sila, ayahin niyo po sila, huwag silang iwanan sa upuan. At pansinin niyo naman po, pansinin niyo sila, kausapin, pag sila hindi magala. Intensive community. Salamat sa inyong paglilingkod. Parahin po kayo. Mga kalalakihan naman po sa ating better half ng ating superintendente at ang kanyang mayaw. Ito po ang sama natin. Nilang samahan, nilang lupa, nilang paglubar, nilang
Bago po tayo sa mga testimonies. Magandang umaga po sa ating lahat. Ibabahagi ko lang po yung karanasan ko sa linggong ito. Nung Webes po kasi, Merkulis po, nagpa-laboratory ako dahil kailangan pong monitor yung hemoglobin ko para sa chemo ng Friday. Pagkagaling ko po sa Baliwa, habang daan po, naramdaman ko nananakit ko aking tagiliran. So, hindi ko po pinansin yun hanggang dumiretso na ako sa school. Nung a-attend na po ako ng first subject ko na kailangan ko umakyat sa second floor, hindi ko po maiyakyat ng normal na sumasakit ang tuhod ko. Hanggang nung nandun na po ako sa klase, yung tagiliran ko po ay ubod ng sakit na parang may mga tumutusok. So, tiniis ko po yun. 2 oras po ako dahil 2 section po yun. Pagbaba ko po din sa room ni Lito, dumating na ako sa kanya na para akong giniginaw. Buti na lang po, mahaba yung panahon ng vacant ko. Talagang gininaw po ako sa school. At nakatulog po ako hanggang sa pagising ko, nandun yung pain. So, kinabukas ng gabi po, hininaw na naman ako at nakita naman yung tagiliran ko. Sabi po ng anak ko, hanggang ka na muna pumasok, ipahinga mo muna yung katawan mo kasi inuupas. So, sinunod ko po siya. Nagpaalam po ako sa principal na hindi ako makapapasok at nga nananakit ang lumilipat ko yung sakit sa tagiliran, sa likod, dito sa harap ng dibdib ko. Sabi ko, mami, papahinga ko lang po para po naka-ready ko bukas para sa aking chemo. So, tinext ko po yung aking doktor, sinabi ko po sa kanya aking nararamdaman. Sabi niya, ma'am, nagpa-urinalysis po kayo kasi baka daw UTI yung nararamdaman ko. So, Friday po ng umaga, nagpa-urinalysis po ako bago kami lumuwas ng lung center. Ganoon sa urinalysis, negative naman po. Kaya po sabi ni Doc, sige ma'am, tuloy po ang chemo. Nung nakauwi na po kami, nararamdaman ko po na mahirap pa rin. Nandun yung pain. Wala akong iniinom na gamot kasi maselan po yung kalagayan ko na hindi pwedeng uminom basta-basta ng gamot na hindi iseta ng doktor. Wala namang binigay sa akin yung doktor ko na iinumin. Isa sinabi ko sa kanya ang nararamdaman ko. Ang nalilipas ko ang Sabado, maghapon, pabalik-balik yung sakit. Pero kanina kung madaling araw, after po namin manalangin pamilya, pumasok na ako sa kwarto. Badang 2:00 po, napakatindi po ng sakit niya. Umiiyak ako sa ako na. Natutulog na siya, tingnan ko yung inaaaray, nagigising siya. At hinihilot niya yung aking tagiliran. Sabi ko, dati napakasakit. Narinig ko siya umuusal na panalangin. Yung hindi po ako sabi ko sa Panginoon, Panginoon, pawiin niyo po yung nararamdaman kong sakit. Kasi 2:00 na mag-3 nagising pa ako. Hindi ako makatulog. Sabi ko, sa pangalan ni Jesus, ikaw na nagpapahirap sa akin, katawan, lisanin mo ang katawan ko. Huwag ka nang babalik. Hindi po, napatunayan ko na napakabisa ng panalangin na bumula sa puso. Dahil wala po siguro kalahating oras kung manalangin ako. Sama na aking asawa.
nakaramdam po ako ng ginhawa at nakatulog ako ng magandang lakas kapinis. Kaya po kanina pagising ko, late po akong nagising. 7 na yata po akong bumangon. Yung po agad ang panalangin ko sa Panginoon. Pasasalamat, sabi ko. Salamat, Panginoon, dahil tinugon mo agad yung panalangin ko na nagkaroon ako ng kahit ilang oras na nagpatulog. Ay pinagkalooban mo ako. Hanggang ngayon po, mayroon pa rin siya pero hindi na po kasing tindi na naranasan ko pagabi. Kaya po isang malaking pagpapala po talaga kung tayo may pananampalataya sa Panginoon. Ano man yung ating hingi sa pangalan niya, ay ipagkakalaw po niya sa atin. Yun lang po at maraming salamat. Maraming salamat po ang Diyos na ikaw laging tumatawag sa amin sa simula't-simula pa. Naroon ka na upang kami tawagin, sundan sa lahat ng dakupan. Kahit sa kabila ng maingay na paligid, ingay na mundo ngayon, sa sekular na kalagayan ng mundo ay magkaroon kami ng malino na pandinig, kahit pabulong, kahit malakas ang mga tinig mo dahil sa ingay na nangyayari sa mundo ngayon. Hindi namin marinig ang mga tinig na yan na siyang gusto bumakay sa amin. Salamat po, dakilang Diyos, dahil katulad ni Nicodemo, nagkaroon na ng tinig na gusto bumakay sa Kanya. Maraming tanong, hindi nakuha sa taas ng kanyang edukasyon, hindi nasagot ng 71 kasamahan niya sa Korte Suprema ng pinakamataas, the Great Sanhedrin. Pero walang sino man ang nakasagot sa kanila. Yun pala isang rabbi, isang Mesyas
ang tutugon sa isang matagal na kauuhawan, matagal na tanong. Isang gabi ay sinagot mo na kailangan niyang ipanganak na muli sa itaas. Sa simula't simula pa, wala lamang sa paglikha mo sa amin, mula sa alabok ng lupa, maalala namin dakilang Diyos na dito kami nanggaling at dito rin kami babalik. Kaya sa panahon ito ng Kwaresma ay panahon ito ng pagdinilay-nilay, hindi ng kalayawan, hindi ng pagsasaya ng personal, o hindi pagdidili-dili tungkol sa buhay, kung gaano ito kasagrado, saan namin gagamitin ang buhay nito. Maraming salamat po sa mensahe na aming narinig mula sa aming subtendente. Tunay na nagkaroon ng pagbabago, nabuksan ang mata ni Nicodemus, nabuksan ang kanyang kamalayan, hindi siya nanatiling nabuhay sa kadiliman. Mula sa kadiliman ay nagkaroon ng kaliwanagan sapagkat ang kanyang nilapitan ay siyang ilaw na magdadala ng kaliwanagan sa sanlibutan. Tulungan niyo po kami dakilang Diyos na maramdaman namin madama kapanganakan espiritual, hindi ng kapanganakan pisikal. Magalpo at kahit saan ay pwede kaming ipanganak na permanenteng ospital. Pero ang tanong ay nagkaroon ba kami ng kapanganakan espiritual? Kapanganakan sa puso na kayang basagin, kayang wasakin, kayang itumba ang anumang pagmamataas ito, ang anumang sobrang pagpapahalaga sa sarili. Minsan nakakalimutan na namin, nakakasakit na kami, nakakasagasa na kami, nakakatisok na kami, akala namin ang siyang makapagliligtas sa amin. Kaya aming pinag-aralan ang aming mataas na narating sa buhay. Pero kailangan pa pala namin ipanganak na muli. Katulad ng aming founder ng iglesia nito ng Metodista. Bakit nga ba humayon pumunta si John Wesley sa Native Americans? Pero sino nga ba magliligtas sa kanya? Yun pala ay wala pa rin siyang katiyakan. Marahil ginagawa namin ang mga bagay na gusto namin gawin para sa iglesia. Pero ang tanong ay talaga nga bang ipinanganak kami sa aming puso. Makikita sa amin ang pagbabago. Hindi lang kami pinanganak, hindi lamang makita sa amin ang kasiglahan, magiging aktibo, aladalo, pero ang tanong ay nakikita ba sa amin ang tunay na kapanganak at pagbabago sa aming mga buhay. Salamat po muli at Diyos. Nawa ay maranasan namin lahat ito upang walang anumang reservasyon. Handa kami umalis, umayo, pumunta kahit saan, kahit nag-iisa kami, kahit dadalawa kami. Hindi namin kailangan maghintayan, umalis ng isang grupo para lamang humayo at magdisipulo. Kundi kahit nag-iisa kami, sapagkat pinanganak kami sa itaas, pinanganak kami sa kabriyan, gagawin namin ang nakikita ng aming mga mata, sapagkat muling dumating sa amin ang pagkakas. Salamat para nasa amin ang tunay na kahulugan ng buhay na binago mo. Kahulugan ng buhay na ipaglilingkod sa iyo at sa aming kapwa. Hindi mananatiling sarado ito o exclusive ang iyong iglesia. Kaya katulad ng aming narinig, isang iglesia inclusive, isang iglesia para sa komunidad, isang iglesia para sa lahat. Sino man sa kanila, kaya namin yakapin kahit anuman ang kanilang status. Salamat po, dakilang Diyos. Muli namin pinatalagang aming mga buhay sa iyo. Ang pag-aalaala sa komento ngayon na komunyon sa panahon ito na 11 days na po, ikalabing isang araw ng Kwaresma, ay patuloy namin pagdilidihan hanggang sa marating namin buhay, kanibagong buhay, at muling pagkabuhay na magdagaling ng mula sa iyo. Salamat po muli. Ito ang aming salamat na langit sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen.
magulang at mga kapatid kay Kristo. Sa ating pagmamayo, patuloy po natin tanggapin ang walang hanggang pag-ibig at hubag ng ating Diyos. At ang halimbawang pag-ibig at kahabagan ng Diyos ang sa atin, ang patuloy na umakay sa atin kung paano mahahabag at iibig sa iba. Ang halimbawa ng Panginoong Jesucristo ang patuloy nating lakaran. At ang liwanag ng mukha ng Panginoong Jesucristo ay patuloy na magliwanag sa ating mga buhay. Ang pangakong pagpipisan ng Santong Espiritu ang siyang patuloy nating maranasan upang sa ating paglalakbay sa pagpapatuloy ng buhay. Sa pagganap ng mga tungkulin, makita natin ang kalakasan ng lubuluhan sa Santong Espiritu, ang karunungan, kapayapaan na kailangan natin upang maingat at may katapatan natin magampanan ang lahat ng mga ipinagkatiwala sa atin. Sa pangalan ng Anak at ng Espiritu. Amen.